Pinagdiriwang po natin ngayon ang ika-13 linggo, Martes sa karaniwang panahon. Tayo na po magsitayo at sabayan ng koro para sa pambungad na awit. Simulan natin ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala nating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkayos ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumayin. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga kapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami yung mga kinupkup ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipaintulot na sa katiwalian kami ay masangkot sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiyuko pong lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos.
Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, inapura ng mga anghel si Lot. Madali, ialis mo na ang iyong asawa at mga anak nang hindi kayo madamay sa pagkawasak ng lungsod. Nag-aatubili pa si Lot, datapwat, sabag ng Panginoon, halos kalad-kari na sila ng mga lalaki palapas ng lungsod. Pagkatapos, sinabi ng isa sa mga anghel, "Iligtas ninyo ang inyong sarili. Huwag kayong lilingon o hihinto sa kapatagan. Magtago kayo sa kaburulan para hindi kayo mamatay." Ngunit sumagot si Lot, "Huwag na roon, Ginoo. Sa bagay, napakalaki na ang utang na loob ko sa inyo. Iniligtas na ninyo ako, ngunit napakalayo ng mga kaburulan. Baka hindi na ako makarating doon. Hindi ba maaaring doon na lamang sa maliit na bayang iyon?" "Oo, doon na kayo magpunta. Hindi ko wawasakin ang bayang iyon. Kaya, madali ka. Hindi ko maitutuloy ang gagawin ko hanggat wala kayo roon." Maliit ang bayang iyon, kaya tinawag na Zor. Mataas na ang araw nang sapitin ni Lot ang Zor. Ang Sodoma at Gomora, saka pa lang pinaulanan ng Diyos ng nandiningas na asupre. Tinumpok ng Panginoon ang mga lungsod na iyon at ang buong kapatagan, lahat ng mamamayan doon, pati ang mga pananim. Ngunit, lumingon ang asawa ni Lot, kaya't siya'y naging haliging asin. Kinabukasan, si Abraham ay nagmamadaling pumunta sa dakong pinagtagpuan nila ng Panginoon. Mula roon, tinanaw niya ang Sodoma at Gomora at ang buong kapatagan. Nakita niyang pumapailan lang ang makapal na usok na parang nagmumula sa malaking hurno. Nang kunawin ng Diyos ang mga lungsod na iyon, hindi rin nawaglit sa kanyang isipan si Abraham. Kaya, iniligtas niya si Lot. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y walang hanggan, lagi kong inaasahan. Pag-ibig mo walang hanggan, lagi kong inaasahan. Poon ako'y iyong siyasatin, ako'y iyong subukin. Hatulan mo ang iniisip ng sarili't layunin. Pag-ibig mong walang maliw, ang kasama at kaakbay. At ang iyong pagtatapat, ang palagi kong patnubay. Pag-ibig mo walang hanggan, lagi kong inaasahan. Sa parusa ng masama, huwag mo akong idaramay. Ilayo rin sa parusa ng mahilig sa pagpatay. Ilayo mo sa kanila ang gawa'i kasamaan. Mga taong sa tuwinay naghihintay na suhulan. Pag-ibig mo walang hanggan, lagi kong inaasahan. Ngunit ako, ang pasya ko ay matuwid ang gagawin. Kaya naman, iligtas mo at mahabag ka sa akin. Ako'y ligtas sa panganib na ano paman. Sa hayag na pagsamba ko'y pupurihin ang may kapal. Pag-ibig mo walang hanggan, lagi kong inaasahan. Magsitayo na po ang lahat.
ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka, kasama ang kanyang mga alagad. Bubugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus, kaya nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, tulungan ninyo kami, sabi nila. Lulubog na tayo. At sinabi niya sa kanila, ano't kayo'y natatakot? Napakaliit naman ng pananalig ninyo. Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang dagat, at tumahimik ang mga ito. Namangha silang lahat at ang sabi, anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Kristo. Magsiupo na po. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Kung inyo pong mapapansin, ang mga pagbasa ay para talagang pinili para sa ating lahat. At kagabi pa, ramdam ko na yung presensya ng Diyos sa atin dahil patuloy siyang nakikipag-usap sa bawat isa sa atin. Ngayon po ay nasa pangalawang gabi tayo ng ating retreat. At ang Diyos ang naghanda ito para sa inyo sa kabila ng inyong busy schedule. Inayos ng Diyos nang sa ganon ay meron kayong oras muli para makapakinig, para magkaroon ng lakas sa inyong paglalakbay. Sinasabi sa atin, we are all pilgrims here on earth. Tayo lahat ay naglalakbay. Kaya nga, yung iba sumasakay sa sasakyan, by land. Yung iba, by the sea. No? Yung iba, by air. Naglalakad tayo, naglalakbay tayo, na hindi nag-iisa. Sa Ebanghelyo ating narinig, ating napakinggan na kung saan ang ating Panginoon ay kasama sa bangka. At ang bangka ay sagisag ng simbahan. Diba? Mayroong logo dati na kung saan parati nating nakikita ang larawan ng bangka. Dahil ang bangka, kagaya ng ating napakinggan, nasa tubig, binabangga ng malakas na unos. Malalakas na hangin, malalakas na alon. Na kung minsan, ito rin yung nararanasan ng bawat isa sa atin. Yung mga alagad, naranasan nila kung paano ang alon binabangga ang kanilang bangka. Siguro tayo rin sa ating buhay, hindi nalalayo yung kanilang karanasan sa ating karanasan. Iba't ibang uri ng unos ang ating nararanasan. Pero merong unos. Yung iba, kayang-kaya. Yung iba, hindi kaya. Yung iba, tama lang. No? Pero unos pa rin. Minamahal ko mga kapatid,
ang kasama ng ating Panginoon mangingisda. Alam na sana nila yung gagawin kapag mayroong malalakas na unos. Pero nandun yung takot, kaya ginising nila ang ating Panginoon. No? Ginising nila si Jesus. Humihingi ng tulong. Kaya nga sabi ng Panginoon, tulungan ninyo kami. Diba? Ito rin nararanasan natin kapag may mga pagsubok sa ating buhay. Dito tayo lumalapit sa ating Panginoon. Hinahanap natin ang Panginoon dahil kulang yung ating kalakasan. Nandun yung takot. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, ano't kayo natatakot, napakaliit naman ng pananalig ninyo. Magandang tanongin sa ating sarili, gaano ba kalaki ang ating pananalig sa Diyos kapag may mga pagsubok na dumarating sa ating buhay? Pagsubok, trials, testing. Kaya nga napakagandang yung sabi na mag-exercise tuwing umaga. Araw-araw, kailangan nating i-exercise ang ating pananampalataya. Dahil hindi natin alam kung kailan darating yung pagsubok, yung trials nito. Pero darating yan. Walang naging banal na hindi dumaan sa pagsubok. At dito tayo hinuhubog ng ating Panginoon. So minamahal kong mga kapatid, tingnan natin yung ating sarili. Paano ba nakaugat, nakalapat yung ating karanasan sa karanasan ng mga alagad? Baka meron ka rin karanasan na hindi nalalayo sa karanasan ng mga alagad. Pwede pong bumaba. Patay tayo dyan. Sabi doon, bakit kayo natatakot? Karanasan mo yan. Personal experience mo yan. Binigay yan ng Diyos sa iyo para meron kang matutunan. Okay? Diba? Okay po, diba? Totoo po yun. Okay, sabi niya na. Sisimulan ko dito sa harap. Ate, ano yung napakabigat na pagsubok na dumating sa buhay mo? Dalawang klase po. Dalawang mabigat na pagsubok yung ang naranasan ko. Nung namatay ang father ko, and ako po yung eldest sa family, nabigay ko sa akin yung buong responsibilidad na yun na itaguyod ko yung pamilya ko. And then pangalawa, hindi ko po alam kung matatawag itong pagsubok father when I become a mother na special po siya. Sa panahong iyon, iniisip ko na is it really worth it na ako ang naging mother ni Sam David noong mga oras na yun? But that time goes by, na-realize ko, binigyan ako ng isang special child because special ako kayo. Amen. Maraming salamat. Yun yung kanyang karanasan. Iba-iba yung kwento ng ating buhay. No? Dahil siya is special kay Lord. Dito naman tayo. No? Sarap ng ngiti ni ate. Patawad ko. Magandang gabi po sa ating lahat. Sa akin siguro yung pinakamabigat is yung mawalan ka ng sarili mong anak. Tingnan.
tinatawagan ka na tumawag ka doon. But then, Father, alam mo yun yung lalo akong napalapit, I never question God, I never ask God, pero lalo akong napalapit sa Kanya. Doon ko lang napagnilayan na ang lahat ng mga pangyayari sa buhay pag-serve is dahil sa yung tinatansya tayo ng Panginoon kung paano tayo kumekit sa Kanya. Kaya yun ang nakuha ko kagabi, na minsan, kinukuha, nawawalan tayo kahit na yung mahal natin sa buhay kasi may plano ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Yan lang po. Yung kanyang karanasan, kwento ng kanyang buhay, no? At sinubukan siya ng Diyos. No? Ang Diyos, kahit yung mahal mo sa buhay, kukunin niya para ipakita sa iyo kung gaano kalalim ang iyong pananampalataya mo sa Kanya. Pero mo ba gusto mag-volunteer? Pero pa gusto mag-volunteer? Sige, bahala ka ng Espiritu kung saan ka. Magandang gabi po sa lahat. Father, nakakatawa po. Siguro po sa akin, ang parang mabigat na naranasan ko is yung nagkaroon po, parang kailangan maghiwalay ng parents ko. By that time na my father had, parang nagkaroon na po ng baby sa ibang babae ko. So, at that time, parang kailangan namin parang ako lang po kasi yung babae. So, usually kasi yung babae yung medyo talaga sa pamilya, yung parang you try to keep things together, yung mga ganon. And yun po yung pinakamabigat. Pero yung kapatid ko po na iyon, kasi hindi na po nagsasama yung papa ko at yung nanay ng kapatid ko na yun. Pero yung kapatid ko, he is with us, kasama po siya ng tatay ko. And ang grasya ng Panginoon, dahil po sa kapatid ko na yun, nagbago po yung tatay ko. Hindi man po perfecto, wala namang perfecto, pero nakikita ko yung malaking pagbabago na naging instrumento siya na maging mas mabuting ama yung tatay ko na hindi po namin masyadong makita dati. Yan po. Thank you po. Sarap ang kwento ng buhay, di ba? Kasi ito yung mga pinapanood lang natin sa TV, na akala mo, kaya kung minsan umiiyak ka kasi akala mo, ikaw yun. No? Pinikwento yung buhay, no? Tapos ngayon, realidad ng buhay, yung ating mga naririnig sa ating mga kapatid. Kuya. Tinitingnan doon yung sa nakumupunta nila ng masama niya. Pakinggan naman natin yung pinagdadaanan ng isang ama. Good evening. Yung father, yung time na pandemic, yung anak namin is, kami nandito sa pero yung anak namin is tapos yung time na yun, si Bunso namin na siya ng pandemic. Pero wala kami magawa kasi nandito kami, hindi kami umuwi kasi wala, babalik ng kasi pandemic yung panahon na yun. Pero sa time na yun is siguro may paraan si Lord kung paano, bakit ganun binigay sa amin sa anak namin. Doon kami yung lumapit yung paniniwala namin sa kanya. Wala kami ibang ginawa dito
dito sa bansa ito, kundi mag-pray kami dalawang mag-asawa. Kasi wala kami ibang way kung paano namin yung anak namin magagabayan kasi dinala siya sa isang lugar. Di namin alam paano mangyayari. Pero wala kami ibang ginawa dito. Every time, nagpe-pray na kami. Pinag-surrender namin kay Lord na siya na kung ano yung tanggapin namin. Pero pinagpalalangin namin na sana maging maayos din. Pero yung anak namin, nung nasa quarantine siya, wala siyang nararamdaman na anong malakas sa kumain. Wala siyang pero siguro yung time lang yun para kami lahat kaming families nag-online para mag-pray para sa panahon na yun. Salamat po rin. Si Kuya Elias na. Magandang gabi po sa lahat na rito sa simbahan. Ang naranasan ko pong pagsulok yung naubos yung aming pinundan na negosyo sa Pilipinas noon dahil nagporgod na kami ng at the age of 40. So naubos din po yun ng parang wala lang din po yung negosyo na yun. At ang masakit sa akin yung anak ko na from private na transfer sa public, so hirap sila. So nung ko nararamdaman yung hirap ng pag-aaral na galing ka sa private tapos papunta ka sa public na masyado crowded masyado. So yun lang. So nasisi ko pa nga yung CFC nung kasi ka-member lang namin nun. Sabi ko siguro kung hindi tayo sumali dito. Pinaramdam din sa akin ng Panginoon na meron kang dapat pabuhin. Surrender. So in-entrust ko lahat sa Panginoon. Lord, kung may pagkakataon pa na makabalik ko na sa abroad, hiniling ko yun na makabalik ulit rito kahit man trabaho, kahit man asilo. Pero hindi grande ng Panginoon yun. Kung dumating ako dito ng 2004, nagkaroon ako ng trabaho, maliit din po ang sweldo. Kasi yun lang naman ang hiniling ko sa kanila kahit maliit ang sweldo. So, napaka-grateful ng Panginoon sa kung anong hiniling mo, bibigay talaga. Just surrender everything to Him. Thank you. Thank you, Kuya. Pero okay na po. Okay na po ang CFC. Magandang gabi po sa akin. Isay ko po yun. Nagdabating po ako rito ng 2001. Ang pagsubok ko talaga nalalagyan ako sa buhay ko yung malayo. Sorry po ako po ay talagang iyakin. May dalawa po kaming anak. Yung nga sabi niya from Montessori, nalipat sa public. Masakit talaga pero kailangan tanggapin mo. So ang ginawa ko, nag-apply ako dito sa UAE. Siya naman nag-apply sa Saudi. Sabi ko sa kanya, Tay, huwag ka nang mag-apply sa Saudi, ako na lang muna kasi kinuha ko ng pinsan ko. Ayoko nang magkaiba tayo ng bansa. Pagka okay ako doon, pupunin kita para syempre sa future ng mga anak namin. So ang ginawa ko, nakarating ako din, masakit sa isang ina, no? Iba may dalawang maliliit na anak bilang nanay. Talagang yun talaga yung cross na dinila ko na talagang binbit ko siya na may pag-asa at wala talagang imposible sa Diyos. So ang ginawa ko din, si FC member na po kami noon, dinala rin po kami sa Pilipinas. So ang ginawa ko, sabi ko, Lord, nakiwalay ako sa mga pamilya ko, mag-isa ako dito. Mga pizza ko kasi sa Dubai, Sharjah ako. Pero wala imposible sa'yo. So ang ginawa ko, hinahanap ko ang simbahan, nag-handmates of the Lord ako. Sabi ko, Lord, may kulang pa. Gusto kong basahin yung Biblia ng cover to cover at magsiserve ako bilang sa handmaid. Ipagpapatuloy ko yung aking commitment sa'yo. So, humawak ako spiritually talaga sa kanya. Malapit ng sweldo ko, pero wala si Lord gagawa ng paraan eh. Nakuha ko si Mr. May mga taong kinadala si Lord. Ng visa, kasi sweldo ko nung magkano lang sa Carrefour. Talagang mababa lang talaga kahit sa opisina. Pero nagpapasalamat ako dahil hindi na ako, nung panahon pala yun, dumating pa pala Father, yung time na, sorry, medyo mahaba ng konti, yung pumutok yung sa US. So, nag-uuwian na yung mga tao. Sabi ko, Lord, paano po? May utang ako sa pinsan ko.
sabi ko, gano'n po, paano kung mababayaran, pero binigyan niya ako ng trabaho agad. Nakuha ko siya, at ang namin talaga sa natutulog siya sa park, kasi sa Carrefour, sa accommodation talaga, bawal matulog ang asawa. Pero napakabait ng Diyos. After that, nung dumating siya, inano ko sa, pinatawag ako ng, sa HR, pinapatulog ko raw ang asawa ko, bawal na yung ginawa ko. Sinabi ko naman sa kanila yung na wala pa po kasi akong pera, pero mag-aan po kami, magbebenta po kami. Tapos yun, ang bait ng Diyos. Dahil sa pagsubok na yun, na nangyari sa akin, yun pa yung palagdaan ng Diyos para dagdagan yung sweldo ko. Binigyan nila ako ng rent allowance. Yung sa housing allowance ba. Tapos yun na, maraming blessing, sobra, basta pag-serve ka kay Lord, dahil wala yung posible sa Kanya. Yung mga pagsubok, kuntuwa ko dahil milago na naman ang mararamdaman ko. Basta nakakapit ko tayo sa Panginoon. Yun lang pati. Ano naman tayo? Giniginaw na si Nanay. Nanay, okay ka lang ba? Magandang gabi po sa lahat. Siguro sa pinaka-mabigat yung mawala ka ng dalawa, nanay at tatay. So, parang, yun, parang ang bigat. Tapos nung nagtrabaho ako dito, para sa pamilya, malaman mo na lang na yung asawa mo na mabigat. Bahay. May anak kami. Tapos, sila na po nakatira sa bahay namin. Kaya, okay lang, kasi hindi ka totoong masaya kapag hindi mo pinatawad. Kaya, sinabi ko kay Lord na, Lord, bigyan mo ko ng lakas ng patawarin sila. Kaya yun, pinatawad ko po sila, kaya naramdaman ko yung tunay na saya. Kaya yung mangyari yun sa inyo? Gusto yung mangyari yun sa inyo? Sa kanya na lang. Okay? Kuya, pwede ko kung marinig ang iyong gininto ang tinig. Mahihayin. Kasi nanay na lang mas malakas na loob. Magandang gabi po sa lahat ng mga kapatid. Sa dami po ng ating pinagdadaanan, siguro ngayon po yung pinagdadaanan ko is nagkasakit po si Erwin ng parang matagal niyang tiniis ang hernia sa katawan niya. Matiisin po kasi yung asawa ko kaya napagtyagaan ako. So finally, siguro sobrang sakit na naramdaman niya, pumayag na siyang maoperahan noong January lang. Pero after po nung kanyang operasyon, lalong marami yung nararamdaman niyang sakit. No, so yung pagsubok sa amin is, meron na naman silang nakita just last 2 weeks ago na meron po siyang stone sa gallbladder. So parang sabi niya, nagpa-opera na ako para gumaling, pero eto na naman yung parang kailangan bumalik para maoperahan. Yung health is well, no? Tapos parang ang hirap para sa kanya na magtiwala na pag magpa-opera ulit siya, gagaling na siya. So yun yung siguro yun ang mabigat na pagsubok sa amin. Pero ito po kami na tumatawag na nanalangin sa Diyos. Kasi ako po siguro nakarating na rin sa dami ng mga pinagdaanan kong pagsubok na katulad ng sabi ni Padre Pio na just pray more and worry less. At natutunan ko po talagang mag-trust sa Panginoon. Hindi po rin nawawala ang masakit kasi nandyan pa rin ang pagsubok sa trabaho, nandyan ang pagsubok sa anak. Kasama sa mga pinagdadaanan po namin ay yung panganay namin ay talagang clinically depressed po siya since 2013. So patuloy po namin itinataguyod yun sa kabila ng lahat ng mga pagsubok sa buhay namin. Sabi nga ni Sister Malen, we are special. Kaya binigyan kami ng mga special na mga anak at saka kasi napagtapos po namin siya 3 years ago at katatapos lang po sa kolehiyo nung bunso namin. So maraming namang binibigay din biyaya si Lord.
sa kabila po ng mga paghihirap at mga dinadanas natin sa buhay, nandyan naman lagi si Lord. So kapit lang kay Lord. At sabi ko nga, ang panalangin ko lagi kay Lord, Lord, makasalanan po kami. Sana po huwag mo kami hayaan mawari sa inyo dahil sa aming mga pagsubok at mga kasalanan sa buhay na ito. Maraming salamat po sa pagtulong. Salamat, Ate. Ano tayo sa... Sino kung gusto mag-volunteer po dito? Kuya, gusto mo magsalita? Ayaw yan. Romel, gusto mo? Ayaw yan. Dito tayo. Ate. Dito po ako sa tabi. Kaya ako sa mga story nila kasi yung mga pagsubok na pinagdaanan nila, sobrang lalim. Yung sa akin, sobrang babaw kung i-compare ko sa kanila. Kasi, very thankful ako kay Lord. Kasi, hindi niya ako binigyan ng ganun pagsubok. Yung mga pagsubok, may mga pagsubok na dumadating sa buhay namin, very light lang. Kasi lagi kong pinagpipray sa kanya na mahirap, katulad namin, kaming dalawa lang mag-asawa dito, wala kami kamag-anak dito sa UAE. Pero nakaguyod namin yung mga bata dahil sa blessing and graces na. Kumbaga yung mga pagsubok na simula pa lang siya, nakakapit na kami sa kanya. Wala pang dumadating na pagsubok, nakakapit talaga kami sa kanya. Kaya araw-araw, kung ano man meron kami sa araw-araw, lagi niya pinagpapatalaman. Salamat po. Ate. Ibigay po, Father. Yung sa amin, tama yung sinabi ni Father kagabi na habang nagsiserve kami kay God, mas lalong lumalapit yung mga trials sa buhay natin. So, kami, actually, yung matinding pagsubok sa amin, yung when our youngest daughter got into a car accident, and nangyari pa yun nung papunta pa kami sa service. So very active kami sa MFC, and yung day na yon is talagang papunta kami sa baptism. So magsiserve talaga kami, and then it happened. That time, actually, it's 2 years before that, 2 weeks before that accident, magfa-fly na dapat kami ng Pilipinas kasi iuuwi na namin yung 4 na anak namin sa Pilipinas kasi financially struggle talaga. So, yun yung nangyari yon nung time na kakakancel ko lang ng health insurance ng mga bata. So, wala talaga insurance. But instead of questioning God, kasi imagine mo, pag sa iba siguro yun talagang i-questionin nila si God, bakit nangyari yun? Papunta kami sa service, we're serving you, pero bakit ginagawa mo sa amin to? But yeah, instead of questioning Him, talagang super thankful kami kasi yung daughter namin, 4 years old, I mean, yung liit niyang yun, kung hindi siya kung talagang possible na wala na siya. So, very thankful kasi talagang paalang yung inano sa kanya. Like yung, nung nakita ko yung nabuhay siya sa kalsada, sabi ko, thank you Lord, kahit maputol yung paa, buhay ang anak namin. So, we're really thankful kasi talagang miracle yung nangyari dahil sobrang bilis ng recovery. And we know that may purpose talaga si God kasi baka kung hindi nangyari yon, hindi namin kasama yung mga bata, and baka pati kami mag-asawa, hindi na rin maganda yung relationship. So, yeah, lahat talaga may purpose. Thank you po, Ate. Thank you po. Dito nga po ako. Sabi ng anak, nanay ko. Sabi, nanay ko, sabi. Magandang gabi po, Father. Magandang gabi po, brothers and sisters. Siguro po yung pinakamalaking pagsubok po na pinagdaanan po ng family po namin is nung panahon po ng pandemic. Actually, wala po kami ng mga anak ko po dito nun sa UAE. Nasa Pilipinas po kami. Tapos yung husband ko lang po yung nandito.
And sa sobrang stress po siguro na naramdaman niya nung pandemic na nag-shutdown po yung mga company, tas binawasan yung mga salary po nila, is na ICU po siya kasi po tumaas yung kanyang blood pressure. So akala ko po nung panahon na yun, hindi na po namin siya makikita kasi hindi po namin alam kung paano namin siya mapupuntahan kasi nga po pandemic nun, Father. Pero by God's grace po, tinulungan po niya talaga kami kahit po parang po yung ghost town yung Pilipinas na walang nakakalabas na tao dahil nga po yung mga flight talaga pong wala po talaga. Tapos yung panahon pa po nun, yung passport po ng bulso namin is po siya, paso, expired. Pero itinaas ko po lahat talaga kay Lord. Sabi ko, Lord, gawin niyo po lahat kung paano po namin ito malalagpasan. Sa loob po ng isang linggo, trinay ko po na i-process po yung kanyang passport. And after a week po, lumabas po siya kahit pandemic. Sabi ko, Lord, maybe this is your will po para makapunta kami. Tapos tinulungan po ako ng brother ko na makapunta kami ditong mag-iina para po mapuntahan namin yung husband ko. And another po, by God's grace, pagdating po namin dito, na-discharge na po siya sa hospital. Yun po, sobrang. Tapos siguro po yung po namin noon is pasasalamat po sa kanya, pumasok po kami ng CFC community para po balik po yung biyaya. And then yung pangalawang pagsubok po, Lord, siguro po ngayon ay yung right now po yung mami ko is na meron po siyang ovarian stage 3 cancer. And at the moment po, nasa ospital po siya dahil bleeding po siya. Siguro po napakahirap po, isa sa ngayon yun para sa akin dahil po ang hirap po na ako lang po kasi yung anak na babae, tas nandito po ako. Gusto ko po siyang puntahan pero hindi ko pa po alam kung hinihintay din po namin kung ano po yung magiging sasabihin ng doktor. Siguro po kung kinakailangan po talagang uuwi po talaga ako para po sa kanya. Ayun po, pero share ko lang po yung verse na pinanghahawakan po ng family namin lagi, na yung Proverbs chapter 3 verse 5 to 6 na trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall make straight your paths. Ganun. Thank you. Amen. Ate. Good evening po. Ano ba sasabihin ko, Father? Parang ano nila yata dito lahat yung kwento ko, Father naman. Yan po. Ano ba? Nice. Magka-college na nung naghiwalay po yung parents ko, naiwan sila sa akin. Since pangani po ako, sa awan ng Diyos hanggang ngayon, nasa akin pa rin sila. Ayun na din. Yun po, naghiwalay kasi yung parents ko naghiwalay yung parents ko nung magka-college na ako, tapos yung mami ko kailangan magbarko, so naiwan po sila sa akin. Hanggang sa makagraduate ako, napunta ako dito. Nawala rin po yung father ko. Yun po yung naging pagsubo ko so far po, sa ngayon. Pero kasi ano po ako, lagi akong, nagtitiwala lang ako lagi kay Lord. Tapos, yun po. Kailangan kong maging responsable panganay. At hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin po siya. Kasama ko na yung mga kapatid ko po dito. At tatlo lang talaga kami. Yung mami ko po, na-operahan. And sabihin natin, sige, given po na pag-challenge po siya. Pero kasi hindi naman siya pinabayaan ni Lord. Maganda yung insurance niya. And nakarating din naman po siya dito for vacation. At ngayon, nagte-therapy na po siya. Yan lang naman po. God bless po. Nanay. Nasaan po yung asawa niyo po? Good evening po sa inyong lahat, brothers and sisters. Siguro po ang masasabi ko lang yung pagsubok na dumaan sa akin, yung na-deport ako from here. Year
busy ka, wala kang trabaho, saan ka pupunta? Ano mangyayari sa'yo pag uwi mo ng Pilipinas? So, hindi mo alam kung anong gagawin mo dahil nandito ka, henten sa Pilipinas, ang hirap ng buhay. At hindi ko alam kung makakabalik pa ulit. Sa awa ng Diyos po, after 6 months, binalik niya ako dito at binigyan ng maayos na trabaho. Kaya po, okay po. Salamat po. Salamat po. At last, Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang karanasan ko naman po ay masaya po ako na yung lahat ng mga mahal ko sa buhay ay ano po sila, umaasa sa akin. Yung tapat akong nagtitiwala sa kanila. Pero, pagdating sa pera, niloloko nila ako, pero ganun pa man, mahal ko sila, so tinanggap ko. Ang sabi ko lang sa kanila, na yung mga anak ko, maging tapat kayo kasi hindi ganun kadali para kitain yung pera dito. Bilang OFW, na 3 yung anak ko, ako lang po yung nagpapara sa mga anak ko. Yung asawa ko, gwardiya po siya, pero binigyan ko po siya ng obligasyon na ikaw magbayad sa upa ng bahay at electricity. Ngayon, hindi siya yung tipong asawa na nagmo-monitor sa mga anak ko. Hindi ko akalain, this time, yung bunso namin, na pangarap ko, meron po siyang bagsak. Kanina po, nangungumbisal siya sa akin. Sabi niya, Mama, may sasabihin ako sa'yo. Sabi niya, Ma, may bagsak ako. Math subject. Sabi ko, salamat anak, pinapatawad kita, tanggap ko yung katapatan mo. Kasi bilang nanay, kailangan mo na suporta. Ako ang makakaunawa sa'yo. Hindi kita pagagalitan, pinapatawad kita sa katapatan mo. This time, ayusin mo yung buhay mo, tularan mo yung mga ate mo sa kasipagan sa pag-aaral. Kasi hangad ko, tagumpay mo sa buhay. Kaya ako, nananatili ako na ipanalangin, ipamagitan palagi ang aking mga anak na alam ko, buong puso ko na nagtitiwala ako sa Panginoong Diyos na talagang magtatagumpay yung mga anak ko at alam ko na may isip ng bunso kong anak na ma-realize yung kamalian niya. Kaya sabi ko, nasa sayo ang desisyon, basta nandito lang kami bilang mga magulang mong minamahal ka namin at handang sumuporta at umanawa para sa tagumpay ng buhay mo. Salamat po. salamat po. Ang suka mo sa akin ng pag-ibig. So maraming salamat mga kapatid. Sa mga sandali ito ay gusto ko pong manahimik po kayo saglit, ipigit ang mga mata at ipagdasal yung mga kapatid natin na nagbahagi, na narinig natin yung kanilang pinagdadaanan, mga pagsubok sa buhay. At alam ko marami pang gustong magbahagi ng kanilang buhay. Ipagdasal po natin ang bawat isa kahit maglalang po tayo ng ilang sandali. Maraming salamat po sa mga nagbahagi ng kanilang kwento ng buhay, kwento ni Kristo, kwento ng Diyos sa buhay ninyo. No? Actually, di ko alam kung paano ko gagawin to kanina. No? Subalit, ginabayan tayo ng Diyos para ipakita sa atin
yung realidad ng buhay na pinagdadaanan ng isang manlalakbay. Lalo tigit sa mga kagaya ninyo, migranteng Pilipino dito sa gitnang silangan. No? Iba-ibang larawan ng pagsubok. Pero nakita ko, sinabi nyo, isinurrender nyo lahat sa Diyos. Tinuruan tayong lumapit sa Diyos. Tinuruan tayong makilala ang Diyos. Tinuruan tayong ipakita sa atin na sa ating paglalakbay, meron tayong kasama. Hindi tayo nag-iisa. Marahil, kwento ng iyong kasama ang iyong narinig. Kwento ng iba ang iyong narinig. Baka balang araw, magiging kwento mo rin yung narinig mo sa gabi ito. At alam mo kung paano mo i-handle, paano ka tutugon doon sa bawat pagsubok na dumarating sa ating buhay. Kagaya ng ginawa ng mga disipulo ng ating Panginoon, lumapit sila sa ating Panginoon at sabi nila, Panginoon, tulungan ninyo kami. Humingi sila ng tulong sa Diyos. Sabi nila, lulubog tayo. Diba yung karanasan natin, di ba? Pero anong ginawa ng ating Panginoon? Anong sabi niya? Ano't kayo natatakot, napakaliit naman ng pananalig ninyo. At ito yung tanong sa atin. Nakalimutan natin, nakasama pala natin ang Diyos sa ating paglalakbay. Pwede natin siyang tawagin. Actually, ang Diyos ay gising. Tayo ang ginigising ng Diyos. Kaya nga sabi niya, ano't kayo natatakot? Bakit ka ba natatakot? Bakit tayo natatakot? Kung mayroon tayong pananalig sa Diyos, bakit tayo natatalo ng ating takot? Kung naniniwala ka na lahat ng bagay galing sa Diyos, lahat ng biyaya binibigay ng Diyos, bakit ka natatakot? Ito yung hindi alam ng iba. Bakit ayaw nilang magsimba? Bakit ayaw nilang dumalo ng mga retreat? No? Ang dami nating kinatatakutan. No? Kapag natatakot tayo, parang wala tayong tiwala sa Diyos. At ito yung nais ng Diyos na makita natin sa gabi ito. Lumalim ang ating ugnayan sa Diyos. Lumalim ang ating pag-ibig sa Diyos. Lumalim ang ating pananampalataya sa Diyos. Pag nasa atin ito, mga kapatid, kahit anong pagsubok, kaya nating malampasan. Dahil ito ay pagsubok lamang. No? Nandiyan ang Diyos. Binibigyan ka ng pag-asa. Kaya nga, ngayon, nakita mo, nalampasan mo, yung mga pagsubok sa buhay mo, umasa ka sa Diyos na kailanman hindi ka niya iiwan. No? Hindi ka niya iiwan. Kaya mga kapatid, sana ito yung makita natin, iba't ibang larawan ng kwento ng buhay, pagsubok, naranasan ng iba. Kaya kapag magsisimba ka, hindi lang yung sarili mo ang ipagdadasal mo. Narinig mo ang kwento ng iba. Ito yung dahilan kung bakit ko inisa-isa para marinig mo na yung katabi mo pala mayroong pinagdadaanan. Yung kasama mo pala sa paglalakbay, mayroon siyang pinagdadaanan sa buhay. Sa kanyang mga ngiti, nakatago yung bawat problema. No? Akala mo masaya siya. But deep inside,
pag nag-iisa na yan at kasama na niya ang Diyos, umiiyak yan. Yung kanyang pag-iyak ay tanda ng pagsuko sa Diyos dahil mas makapangyarihan ng Diyos. God is in control of everything. Kagaya ng kanyang ginawa, bumago ng ating Panginoon, sinaway ang hangin at ang dagat at tumahimik ang mga ito. At ito ang ginagawa ng Diyos kapag ibinabaling natin yung ating focus sa Kanya. Tumatahimik ang lahat. Naranasan mo ba ito? Para bang yung timbangan, di ba? Timbangan. Hinahanap natin kung saan yung balanse. Pag nandun na sa kwan, balanse na siya, hindi na siya pag-ewang-ewang. Yung ating paglalakbay, hindi lang diretsyo yan. Maraming pag-ganon-ganon. Maraming taas-baba. Ito yung paglalakbay, kapatid. Kaya nga sa buhay natin, kailangan natin ipagkatiwala lahat sa Diyos. Dahil bukas hindi natin alam kung ano naman pagdadaanan natin. Bukas din natin alam kung ganito pa tayo kalusog. Yung mga nakasama natin ng ilang taon, 5 years, buhay pa kaya sila? After 10 years, sino na kaya ang nauna na sa atin sa paglalakbay? Pero sunod-sunod lang tayo. Diba? May oras tayo. Hindi mo kailangan tapusin yung paglalakbay. Baka sa gitna ng paglalakbay, tatawagin ka na ng Diyos. Mga 5 hakbang mo, tatawagin ka na ng Diyos. Pagpapatuloy mo ng buhay mo sa kabilang buhay. Lagi nating tatandaan, there is always life after death. Hindi ito yung ating permanenteng paglalakbay. Tatawagin tayo ng Diyos, ipagpapatuloy mo ang paglalakbay mo sa kabila. At ito yung paghandaan natin. Umalis ako dati dito, buhay pa si Kuya Greg. Buhay pa si Nanay, yung maraming make-up. Nanay Manu. Hinahanap ko si Nanay Manu, wala na. No? Mga kapatid, ito yung realidad ng buhay. Mangyayari. Kaya patuloy tayong maghanda. Oo, silang mahina ngayon, balang araw, ikaw naman ang magiging mahina. Oo, lumakas, gumaling. Yung mga pinagdadasal natin, balang araw, ikaw naman ang ipagdadasal. Ito yung buhay natin, kapatid. Noong ako po ay nasa Kuwait, 2024, mayroong mag-asawa, yung asawang babae na paralyzed. Inuwi sa Pilipinas para doon magpagaling. Yung asawang lalaki nagtatrabaho sa gobyerno, nagkahakot ng basura. Pero isang hapon, nag-jogging siya sa park. At doon sa park, doon siya binawian ng buhay. So mas nauna pa siya doon sa asawa niyang paralyzed na namatay. Ito yung may kasiguraduhan sa buhay, yung kamatayan. Darating at darating yan. Paano natin pinaghahandaan ang ating buhay? Kaya sana minaman ko mga kapatid, hindi lang nakafocus tayo dito sa mundo ating kinagagalawan. Huwag lang tayo mag-focus doon sa mga material na bagay.
Dahil ang lahat ng yan, hindi mo madadala. Parati natin narinig ito. Hindi mo madadala yan. Sabi ko nga, for 14 years na pagiging pare ko, wala pa akong nakita sa taol na hawak niya yung bankbook niya. Wala pa akong nakita na hawak niya yung titulo ng lupa nila. Wala. Anong dadalhin mo pag ikaw'y bumalik kay Lord? Ha? Anong dadalhin mo? Yung alaala na ikaw ay naging mabuting tao nung kasama nila. So kapatid, sana kung mayroon pa tayong mahabang oras, take time to talk to one another. Bigyan mo siya ng inspirasyon sa kanyang paglilingkod. Bigyan mo siya ng inspirasyon. Magpasalamat ka sa taong iyan na ginamit ng Diyos para maging anghel mo, para palakasin ka. No? Kita niyo kanina, may mga taong pinapadala ng Diyos. No? May mga taong pinapadala ng Diyos. Hindi tayo iniiwanan ng Diyos. Kaya nga ang Diyos ay buhay kapag nakikita mo, nararamdaman mo na mayroong taong ipinapadala sa iyo ang Diyos. Mamaya, ulitin natin yung ipagdarasal natin yung bawat isa. Hindi mo kilala yung tao, pero yung hinihingi mo, yung ipinagdarasal mo, maririnig mo sa bibig ng taong magdarasal sa iyo. Minamahal ko mga kapatid, ang bawat araw ay isang paglalakbay. Hindi natin kailangang malayo ang marating. Ang mahalaga ay lumalakad tayo kasama ang Diyos. May direksyon, may pananampalataya, at higit sa lahat, mayroong pag-asa. Amen. Tumayo na po ang lahat. Sumusunod sa anak ng Diyos, maging ang hangin at alon. Mulat sa katotohanan ito, manalangin tayo ng may pananalig para sa katahimikan ng napakagulong mundo. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga miyembro naway maging malakas sa pananampalataya, higit sa lahat sa kanilang pagharap sa mga paghihirap at pagsubok sa ating panahon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglalakbay sa karagatan, ang mga mandaragat, mga mangingisda, at yaong mga taong sa dagat nagmumula ang ikinabubuhay naway makadama ng kasiguruhan at kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya naway mapatatag sa pamamagitan ng tulong at suporta ng kanilang mga kaibigan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may kapansanan at mga nagdurusa sa matagal na karamdaman naway makatagpo ng kapayapaan kay Kristong may kapangyarihan magpagaling. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway makadama ng walang hanggang kapayapaan kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama sa langit, paranangin nawa kami ng mga pagsubok at suliranin ng buhay na puno ng unos
at magdulot nawa ito ng kapayapaan sa aming mga kaluluwa. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsipo po ang lahat. Tumayo na po lahat. Manalangin kayo mga batido, pang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-ahain sa iyong mga kamay, sa kapulian at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ngayon. Ama naming lumikha, kami iyong pinapagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mo ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga anak na ito sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming kinaligtan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may mangunas sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong ama upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang hupay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyo kadakilaan. Sa
Magsiluot pong lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa mamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesto Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nagbago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon na aming Papa at ni Paulo naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay Sana Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kay San Jose na kanyang esposo, kay Sana mga apostol at ang lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kalarangan mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan.
ipahayag natin ng lakas loob. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you, peace be with you, peace be with you. Nama
Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. There's no other hope that I can leave me, Lord, leave me all my life. Walk by me across the lonely roads that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way for living inside your arms. All my days, all my life. Even though at times I run and go along my way, help me take the right direction. Take your road, lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life. Alone.
Tumayo na po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhay nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming may aalay. Sa pamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. So muli mga kapatid, gaya ng ginawa natin kagabi, umikot po kayo at ipaglasan mo yung tao nangangailangan ng panalangin. Saan ka man dalhin ng Banal na Espiritu, sa taong ito, kailangan kanya sa gabi ito para ipaglasan mo siya. Ikaw ang anghel niya sa gabi ito. Halika, maghanap tayo ng inasal natin. Ayun, si Jun. Group play sila nga, group play. Ay, nahanap ako.
So mga kapatid, kapag mayroon pong pinagdadaanan yung kasama mo sa buhay, pwede mo siyang tawagin o lapitan para ipagdasal mo siya. No? Yung pagpapatong mo lang ng kamay mo sa kanyang balikan, ay isang biyaya para sa kanya na maramdaman niya na mayroon siyang kasama sa kanyang paglalakbay. Bukas po, pwede po kayong magdala ng asin at olive oil para po basbasan ko po bukas. Pwede po magamit bilang mga sacramentals sa inyong mga tahanan. No? Nang sa ganun ay hindi tayo kulitin ng mga demonyo. No? Then bukas, napakaganda itong mga pagbasa. Then bukas, pagpapalayas na ating Panginoon sa demonyo. Ha? Kaya huwag nilang isama bukas yung mga demonyo. Wala silang puwang sa puso natin, wala silang puwang sa buhay natin. Ha? Kaya bukas po ay pagdalagan. Huwag naman po yung isang... Bakit ka na late? Kasi po, Father, hindi mo po isang sakong asin. Tsaka isang timbang olive oil. Maliliit lang po na pwede lang natin magamit pantaboy sa mga masasamang espiritu. Huwag kayo matakot. Nasa tabi mo lang siya.
Magsitay po tayo na lang. Suwayin niyo ang Panginoon At sa muli. at pagpalain kayong lahat ng mga Panginoon Diyos kasama niyo mga mahal sa buhay, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating banal na pagdiriwang, kumain kayong taglay sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kung basta ang karawakan, hindi ko maunawaan iyong dahilan kung bakit ako hindi mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kaya sukatin ang pag-ibig mo, Jesus. Pwede po lang i-request before we go. Picture po tayo kay Father. Saan po tayo? Sige po. I-request everyone to join the picture kay Father po. Baba mo yung kamay mo.